paglabag sa batas. Itong nangyayari dito sa pagsakal ng karapatan ng freedom of expression, freedom of speech, yan ay isang pananamantala sa karapatan ng taong bayan. Yan ay against the Constitution. Meron tayong freedom of speech, meron tayong freedom of expression, kaya tayo dapat may karapatan magsalita at magpahayag. Dahil wala silang lahat dyan kung wala ang mamamayan na bumoto sa inyo. Kaya huwag nyo sasakalin ang karapatan ng mamamayan na magsalita ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Maganda to ha. Ito wala mo ng kulay politika to ha. Batas sa batas lang. Masyado lang binababo yung ano eh. Binababo yung konstitusyon natin eh. Dito ka sa Supreme Court. Dapat doon tayo nakaharap oh. Yan. Dapat doon tayo nakaharap. Di ba? Okay yan. Ano yung background mo, my friend? Pagkilala ka muna ng background mo. Sige. Bakit ka concern sa mga vloggers? Hindi ka pinatawag dun sa ano? Pagkala ka. Alam mo, Brad. Mahirap magkwento eh. Kasi ito real talk to, real experience ha. Sa Senado, naimbitahan ako sa mga nakaraang laban. Pero hindi tungkol dito ha. Laban ng OFW. Pero minanipulate nila ako. Hindi ako nakapagsalita nung pangalawang arangkada. Nung unang arangkada, panalo kami ron. Salamat, Congressman Marcoleta. Alam mo na yun kung ano yun. Basta ako nandito hindi para sa politika ha. Nandito ako para sa bayan at mamamayan. Umahawak lang ako sa katotohanan at batas. Sana naman, kung sino man ang tatamaan, huwag kayong maging maramdamin, pumasok kayo sa politika. Normal lang ang kritisismo sa inyo. Tanggapin niyo yan. Nandiyan kayo sa public service eh. Hinahanap ng tao ang tunay na serbisyo. Ang pagsunod sa batas ay dapat kayo ang nangunguna. Hindi kayo ang dapat na nagsisimula ng paglabag sa batas. Itong nangyayari dito sa pagsakal ng karapatan ng freedom of expression, freedom of speech, yan ay isang pananamantala sa karapatan ng taong bayan. Yan ay against the Constitution. Meron tayong freedom of speech, meron tayong freedom of expression, kaya tayo dapat may karapatan magsalita at magpahayag. Dahil wala silang lahat dyan kung wala ang mamamayan na bumoto sa inyo. Kaya huwag nyo sasakalin ang karapatan ng mamamayan na magsalita ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Sobra na to. Bakit pinatawag? Ano ang dahilan? Ano ang ground? May nilabag bang batas? Maaaring ang ayaw nyo lang, nagsasabi kasi sila ng katotohanan. At masakit ang katotohanan. Pero lagi nyong tatandaan, nakasulat sa banal na kasulatan, the truth shall set us free. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Ngayon, kung nagpapahayag ang ating mga vlogger, ang ating mamamayan ng kanilang sentimento ayon sa nararanasan sa pangkasalukuyang pamahalaan, yan ay karapatan ng mga mamamayan. Huwag nyong sasakalin. Ano ang ibig sabihin ng patawag na yan? That is abuse of authority. Dahil kayo ang mga congressman, kayo ang mga senador, may karapatan na ba kayong patawag ang mga tao na nagsasabi lamang ng katotohanan? Yung ginawa nyo kay Colonel Grijaldo, yan ba ay tama? Pananakal din yan sa karapatan. Yan, active police yan. Mga kabaro nyo. Ako din, muntik nyo nang maging kabaro. Habang istorya yun. Ngayon, dapat kayong mga congressman, senador, hindi lahat ha. Sorry ha. Hindi lahat ng senador at congressman ay mga taliwas ang pananaw ukol sa batas. Marami rin tayong mga congressman at senador na sumusunod ayon sa batas. Ang problema lang, outnumber sila dahil mas marami ang buhaboy kaysa sa mga taong makatarungan. O tanong. Sir, bakit masyado kang emotional? Ano po yung connection mo sa mga vlogger? At saan ka humuhugot ng iyong mga sinasabi po? Alam mo, wala yung PTV4 wala dito ha. Mga vlogger. Bakit? Yan ay pagpapahayag ng katotohanan. Ngayon, ano kaugnayan ko? Ako si Ferdinand de los Reyes, OFW leader, OFW advocate. At ano rin ako, isa rin ako sa mga tumutulong sa mga distress OFW natin. Hindi ako politiko, pero ako tumutulong ayon sa dapat at kakayahan kong tumulong. Hindi man ako nakakatulong sa pera, nakakatulong ako sa mga referral, sa mga bagay na dapat ipaglaban ng mga naaapi nating OFW. Under ako ng OBA,
Overseas Filipino Workers Veteran Association under Engineer Eli Moa, nakabase sa Alcobar. Sir, salute! Hindi rin ako komunista. Ako ay isang simpleng mamamayan lamang na nagpapayag ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Dahil itong nangyayari sa ating pamahalaan, sa ating lipunan, ay marami ng abnormalities. Ang mga dapat nakakulong, sila ang nakalaya ngayon. Ang mga dapat na nakalaya, sila ang ikinukulong ngayon. Baliktad ang nangyayari sa sistema ng ating pamahalaan ngayon. Kaya dapat ayusin ito. Ang tunay na gobyerno ay ang mamamayan. Walang gobyerno kung wala ang mamamayan. Kaya huwag niyo sasakalin ang karapatang pantao ng mga mamamayan dahil entitled kami dyan. Sir, ikaw ba naniniwala na ang ginagawa ngayon ng TRICOM is parte po ng pambubusal at diversionary tactics sa mga totoong isyong pambayan, kagaya po ng isyu sa bicameral report kung saan ilantaran po yung mga blanco na mga line item na hindi nakalagay yung mga halaga kung magkano po yung naka-allocate na mga budget. At gano'n na rin po sa isyu ng paggamit ng pulburon ni Marcos Jr. Maraming salamat. Nag-iinit na ako eh. Ubarin ko lang muna jacket ko. Init. Mainit tong issue na to. Ulitin ko yung tanong, sir, ha? Sige mga sir. Ay, may tanong, ulitin ko yung tanong, sir, ha? I-refresh ko yung tanong, ha? Sir, bilang isang malimit na nagsasalita, lalo na po kabisado nyo po yung mga isyong panlipunan. Ikaw po ba naniniwala na yung ginagawa ng TRICOM na pagpapatawag po sa mga vloggers and nakaka-obvious lang po na majority po sa mga pinatawag ng mga vloggers ay mga Duterte vloggers na yung lumalaban sa katotohanan. Ikaw ba ay naniniwala na isa itong parting diversionary tactics para i-divert yung totoong issue sa bicameral report kung saan na-discovery po yung mga blank item na hindi nakalagay yung halaga, at the same time, posibleng ito ay isang diversionary tactics din dahil sumabog ngayon ang issue nung paggamit ng pulburon ni Marcos Jr. lalo na nung sinagot niya yung hamon ni Atty. Vic Rodriguez na kung siya ay hindi gumagamit ng pulburon, dapat mag-undergo po siya ng hair follicle droga testing para mapatunayan ng taong bayan at makasigurado ang taong bayan na siya ay isang matinong presidente. Salamat. Actually, ito hindi lang basta diversionary tactics. Ito ay isang pananakal ng karapatan at kalayaan ng mga mamamayan. Hindi na ito usapin ng politika, ha, sa akin, ha. Hindi na ito usapin ng politika. Usapin na ito ng bayan at mamamayan. Usapin na ito ng sobrang kahirapan at sobrang pananakal sa ating mga kalayaan at karapatan magpahayag ng katotohanan. Tungkol dyan sa sinasabi mo na yung mga blank-blank, against Constitution talaga yan. Labag sa batas. Labag sa batas yung nangyayari sa mga blanco na yan sa budget, national budget natin. Kasi, bakit naka-blank yan? Karamihan naka-blank. Ngayon, sabi nila wala daw blank. Ang kabilang panig, nagpakita ng ebidensya na may mga blanco. Ngayon, kung sinasabi nilang wala, magpakita rin sila ng ebidensya, black and white, document tayo. Dapat yan, black and white yan, hindi basta sinabi lang na, oh, wala namang blanco, pero wala namang ebidensya. Yung kabila nagsabi may blanco, pero may inilabas na ebidensya. Asan ang katotohanan doon? Doon tayo sa physical evidence. Doon tayo sa concrete evidence na merong dokumento. Maraming klase ng ebidensya. May documentation evidence, may testimonial evidence, at ang pinakamabigat na ebidensya ay yung concrete evidence. Ngayon, dahil ito ay usapin ng mga dokumento, document evidence ang dapat na presentasyon. Ngayon, kung wala maipakita sila na wala talagang blanco, dapat pag-usapan niya ng maigi. Pangalawa, bakit kailangan blanco? Bakit nagkaroon ng issue na blanco? Kapag may apoy, may sunog yun. Ngayon, nagkaroon ng issue. May possibility na talagang may blanco nga. Ang tanong, bakit kailangan i-blanco? Paano kung ilagay mo dyan trilyon? Ano mangyayari sa kaban ng bayan?